buhay sa mga kabubukas lamang ng kanilang mga television sets. Welcome sa Good Morning Kuya. Araw ngayon ng Huwebes, 8 sa buwan ng Enero 2015. Sa mga gustong sumali sa talakayan, magpadala lamang ng mensahe sa aming text line at social media accounts na inyong makikita sa inyong mga television screens. Sa gustong magtanong, bukas rin ang linya ng aming mga telepono para sa inyong mga phone-in questions, 4426256, 4426257. At ito naman, kasi papalapit na nga ang weekend, no? Kaya sa mga naghahanap po ng kakaibang lugar na talagang kahanga-hanga, puntahan na ang Crocolandia at Butterfly Sanctuary na ipinagmamalaki ng mga taga Cebuano. Ang masasabing dito po sa amin sa Cebu City. Panoorin po natin ito. In my eyes you'll see how beautiful life can be. Madalas silang kinakatakutan. Ngunit bago sila husgahan, alamin muna ang mahalagang papel nilang ginagampanan. Dito po sa amin sa Crocolandia Park, mga buhaya ang pangunahin nilang inaalagaan. Mabangis manghayop silang naturingan, subalit sa kalikasan, sila'y kinakailangan. They maintain the balance. For example, sila yung kumakain ng mga hayop na may sakit sa wild, especially sa ating mga different kinds of animals na mayroon silang mga nakakahawang sakit. Ang mga buhaya ay wonders of creation din ng may kapal dahil pagkalalang sa kanila, may bakas ng pagmamahal. Because they have what we call the nactating membrane, para silang may goggles. Kung pupunta sila sa ilalim ng tubig, they use the goggles to protect their eyes. Ang mga buhaya ay may lifespan na 70 hanggang 100 years at kaya nilang hindi kumain ng 2 buwan. Alam niyo ba kaya nilang mangitlog ng 40 to 60 eggs at nalalaman ang kanilang kasarian sa pamamagitan ng kanilang temperatura. Kapag malakas yung temperatura, so masyadong mainit, so yung lumalabas is lalaki na buhaya. Kapag hindi naman masyadong mainit or malamig, yung lumalabas mga babae na buhaya. At ang mga mother crocodile ay may tender loving care dahil binabantayan at tinutulungan nilang mapisa ang itlog ng kanilang baby crocodile. Andito tayo ngayon sa Humalon's Butterfly Sanctuary dito sa Cebu kung saan nakikita natin ang iba't ibang uri ng paru-paro at kamangha-manghang gawa ng Diyos sa kanila. Alam nyo ba na bawat uri ng butterfly ay may specific food plant? Ito ang mga halaman na maaari lamang nilang kainin at pangitlugan. Tulad lang ng monarch butterfly, ang tanging kinakain nito ay milkweed. Kaya kapag nawala ang halamang milkweed, magiging extinct rin ito. Female butterfly will lay eggs on its food plant. Now that food plant is important because without the food plant, ang female butterfly hindi siya mag-lay eggs, no? Minagaling ng may kapal na maging mas makukulay ang mga lalaking paru-paro kaysa mga babaeng paru-paro. Ito ay upang mas maingatan at hindi pansinin ang mga babaeng paru-parong nangingitlog laban sa mga predator nito. Kaya makikita natin ang dakilang karunungan ng lumalang sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Kagaya nitong owl butterflies na akala mo yung mga kwago pero isang uri lang ng paru-paro. At ito namang deadleaf butterfly dahil parang mga dahong tuyo sa mga sanga kaya hindi sila agad nakikita ng kanilang mga predators tulad ng mga ibon. Ang moth ay kahawig ng butterfly. Mas matataba lang at palapad ang mga pakpak. Ang mga butterfly ay ang day shift sa pollination. At ang moth naman, ang night shift. At ang isang wonders of creation dito ay milyon-milyon taon pa bago maimbento ng mga tao ang alphabet at numbers, may kita na mula sa 1 milyong mga paru-paro, nakita nila gamit ang microscope na nandun na pala ang mga letters ng alphabet. Kung saan, may kita natin ang mga titik ng alphabet sa pakpak ng paru-paro. Yan ay nakakompleto sa loob ng 24 years. Kaya kung hanap niyo yung wonders of creation, punta na dito po sa amin sa Cebu. At yan nga po ang Crocolandia at Butterfly Sanctuary sa Cebu. Ako personally, Cebu is one of my most favorite places in the Philippines. Kasi ang sasarap ng pagkain, ang sarap ng maraming beach, di ba? Lechon! Yes, lechon, danggit. But I didn't know na meron palang Crocolandia and Butterfly Sanctuary rin sa Cebu. Ilang crocodile isa yan sa dapat ma-preserve puntahan. nila yun? Ilang crocodiles? Hindi sinabi at gaano kalalaki. Pero alam
alam ko na may close encounter. Nanood ako. Ano yung sinabi niya about pawikan? May sinabi ba pa? Wala. Nanood ako. Alam niyo ba yung owl butterfly? Alam mo ba? Alam niyo yun? Alam mo. Oo, alam ko. Para daw siyang dalawang owl na nagkikiss. Pero actually, butterfly siya. Kaya ako dun. Ang galing. Nanood ko yan. You know what, guys? Prepared na ako. Maganda dito because it gives us awareness of yung parabang our ecosystem, that every creature is needed in this delicate balance. Diba? And it's very sad yung mga ibang, species that are already extinct because they will never come back. Check, Diba? Will. May dugo. Wala naman. Wala naman. Hindi, totoo naman eh. Di ba like yung mga dodos, yung mga these recent ones. And Yeah. those Alam mo were ba? those flightless birds. Saan ba sila? Yun ang yun You ang know, I bees? think Madagascar ba yun? Oo, Important, sa bee farm sa Bohol, wala nang bees doon. Yung ano na Importante lang, pala. yung mga niluluto na lang nila, yung mga Really? honey na lang. Because that's a oo. very good, We went daw there eh. That's a very good way of determining yung balance of nature nga. ang Through bees, di ba ko? Yes. Because of the Because they pollen. pollinate the Pollinate. flowers and they propagate yung parabang more plants. No bees, no plants, no oxygen. No oxygen. Yep. We're all And dead. and it's a complete And cycle. it's chain It's important. reaction. Yeah.